Noong madaling araw ng February 24, 2005, ang katahimikan ng maliit na bayan ng Homosassa sa Florida ay biglang nagulantang sa isang tawag. Isang apurahang mensahe ang natanggap dahil may batang nawawala. Ang tumawag ay si Mark, ang ama ng 9 na taong gulang na si Jessica. Sa tinig na puno ng pagkabahala, iniulat niya na naglaho ang kanyang anak sa kalagitnaan ng gabi at ang mas nakakatakot ay nangyari ito sa mismong silid niya. Si Jessica ay isang karaniwang bata mula sa maliit na bayan ng Homosassa. Pinanganak siya noong October 6, 1995 sa North Carolina, kina Mark at Angela Lunsford. Ang kanyang kapanganakan ay maituturing na isang himala sapagkat dumaan muna sa ilang pagsubok ang kanyang ina bago siya dumating sa mundo. Subalit maaga ring sinubok ng kapalaran ang pamilya. Nang siya'y 1 taong gulang pa lamang, naghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa mga problemang hindi nila nakayanan. Ipinagkatiwala ng hukuman si Jessica sa kanyang ama, kaya't napahiwalay siya sa kanyang mga nakatatandang kapatid na naiwan sa piling ng kanilang ina. Lumipat si Mark kasama ang kanyang anak sa piling ng kanyang mga magulang sa Homosassa. Doon sa isang simpleng trailer house, nagsimula silang mamuhay kasama ang lolo at lola ni Jessica. Sa kabila ng kawalan ng ina at pagkakalayo sa kanyang mga kapatid, lumaki si Jessica na masayahin at puno ng sigla. Mahilig siyang umawit at sumayaw, madalas pang magtanghal ng maliliit na konsyerto para sa pamilya. Pangarap niyang maging isang performer at magsuot ng magagandang damit sa entablado. Pinakamalapit siya sa kanyang ama. Mahilig sila magmotor na magkasama at nangangarap si Jessica na balang araw ay maglilibot silang dalawa sa buong Amerika. Bukod dito, mahilig siya sa mga manika at stuffed toys. Paborito niya ang isang malaking purple na dolphin na napalalunan nila ng kanyang ama sa isang perya. Mula noon ay hindi na ito nawala sa kanyang tabi. Isang simpleng pamilya lamang sila pero puno ng pagmamahalan. Si Mark ay isang dump truck driver at kapag wala siya makukuhanan na magbabantay kay Jessica, isinasama niya ito sa trabaho. Ang mga kasamahan niya ay tuwang-tuwa sa bata. Lagi itong naglalaro at kumakanta. Parang sinag ng araw sa gitna ng kanilang mabibigat na gawain. Tuwing linggo magkasama silang pupunta sa simbahan. Minsan pa ngang natutunan ni Jessica isang bersikulo sa Biblia para sa youth competition. Ayon sa kanyang mga guro, siya ay masipag, mapait at kaibigan ng lahat. Kahit na hindi marangya ang kanilang pamumuhay, lagi siyang handang magbahagi sa iba. Sa mga mata ng kanyang pamilya at mga kakilala, si Jessica ay hindi lamang isang bata. Siya ang kanilang munting liwanag. Napakalapit ni Jessica sa kanyang ama at mga lolo't lola. Para sa kanila, siya ang pinakamahalagang biyaya na dumating sa kanilang buhay. Ginawa nila ang lahat upang maibigay sa bata ang bawat pangangailangan. At higit pa roon, ang pagmamahal at gabay na makakatulong sa kanyang paglaki. Alam ni na Mark at ng kanyang mga magulang na si Jessica ay lumalaking isang mabait, tapat at kaibig-ibig na bata. Napakamaalaga niya at puno ng sigla sa buhay. Naniniwala siya sa kabutihan ng tao at hindi pa niya natutuklasan ng mga malupit na katotohanan ng mundo. Hanggang sa dumating ang February 23, 2005. Isang araw na tila wala namang pinagkaiba sa iba pang mga araw sa buhay ng 9 na taong gulang na si Jessica. Gumising siya ng maaga, kumain ng oatmeal para sa almusal at nag-ayos ng gamit sa kanyang backpack. Bitbit ang kanyang paboritong stuffed toy, ang dolphin, at nagtungo siya sa paaralan. Mabilis lumipas sa mga klase at oras ng pahinga. Pag-uwi gaya ng nakasanayan, nagpalit siya ng damit, kumain ng merienda at matapos gawin ang kanyang taktang aralin, humiga siya sa sofa habang nanonood ng TV. Bandang alas 5:30, sinundo siya ng kanyang ama upang dalhin sa simbahan. Ito'y para sa kanilang youth group session. Doon tuwang-tuwa siya habang nag-aaral ng mga bersikulo sa Biblia at kanta. Nang gabing iyon, naghahanda sila para sa isang dula batay sa kwento ni David at Goliath. Ang papel ni Jessica ay isang guardian angel. Pinagbuti niya ang pag-arte at pinagmamalaki pa ang kanyang simpleng kasuotan na gawa lamang sa kumot at karton. Pagsapit ng alas 8, sinundo siya muli ni Mark. Magkasama silang umuwi at nagsalo sa hapunan kasama ang pamilya. Pagkatapos, sabay-sabay silang nanood ng American Idol, ang paboritong palabas ni Jessica. Alas 9:30, pinatulog na siya ng kanyang lola na si Ruth. Sa kama, niyakap niya ang kanyang ama at hinalikan ito bago matulog. Sabay bigkas, kung hindi kita makita bukas ng umaga, gusto kong malaman mo na mahal kita, Daddy. Ito'y masayang sabi ni Jessica. Hindi niya alam na ang mga salitang iyon ang magiging huling paalam niya. Pinahid ni Mark ang mga luha na hindi sinasadyang dumaloy sa kanyang mga mata.
Maingat niyang nilagay ang kumot sa anak bago lumabas ng kwarto. Ang huling kita niya ay si Jessica na nakayakap sa kanyang lumang dolphin. Mahimbing itong nakangiti sa ilalim ng liwanag ng nightlight. Larawan na mananatili sa alaala ni Mark habang buhay. Matapos magpaalam sa anak, dumalaw si Mark sa isang kaibigan at nakauwi na lamang kinaumagahan. Habang dumaraan sa silid, hindi na siya sumilip pa. Ayaw niyang gambalain ang pagtulog ng bata. Lingid sa kanya, wala na roon ang kanyang anak. Kinabukasan, bandang alas 5 ng umaga, nagising siya sa tunog ng alarm clock. Habang naghahanda para sa trabaho, napansin niyang hindi pa rin tumitigil ang pangalawang alarm ang nakalagay sa kwarto ni Jessica. Karaniwan, mabilis itong bumabangon upang i-off ang orasan at makapaganda para sa eskwela. Ngunit ang umagang iyon, tila may kakaiba. Akala ng ama mahimbing lang ang tulog ng bata at hindi narinig ang tunog. Hindi pa niya alam na ang katahimikan ng araw na iyon ang simula ng isang trahedyang magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Habang naghahanda para gisingin ang anak, nagtungo si Mark sa silid ni Jessica. Sa pintuan nakasabit pa ang isang simpleng karatula na gawa nila noon ng kanyang ina. Ito'y nakasulat kamay ng bata. Please knock before entering. Napangiti si Mark habang naaalala ang alaala ng paggawa nila ng karatula. Dahan-dahan niyang pinihit ang lock ng pinto. Umaasang makikita si Jessica na mahimbing na natutulog habang yakap ang kanyang isa sa paboritong laruan na tiger. Ngunit sa halip, isang nakababahalang tanawin ang bumungad sa kanya. Walang Jessica sa kama. Nandoon pa ang laruan. Agad siyang kinabahan at nagsimulang maghanap sa buong trailer. Paulit-ulit at tinatawag ang pangalan ng anak. Ngunit kahit saan siya tumingin, wala si Jessica. Hanggang sa mapansin niya ang pintuan sa harap. Kabukas ito ng bahagya. Napatigil si Mark, nanlamig sa kaba. Posible kaya may pumasok sa kanilang tahanan at dinala ang bata. Dahil nanginginig ang kamay, mabilis niyang kinuha ang telepono at tumawag sa 911. Halos hindi niya mapigil ang luha habang sinasalaysay sa operator ang pagkawala ng kanyang anak. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating na ang mga pulis sa trailer ng pamilya Lunsford. Agad nilang nilagyan ng kordon ang paligid. Nagsagawa ng masusing inspeksyon at tinanong ang mga kasama sa bahay pati mga kapitbahay. Sa kanilang investigasyon, isang nakakatakot na larawan ang nabuo. Si Jessica ay naglaho na tila walang iniwang bakas. Nakasara ang trailer mula sa loob at walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Sa silid ni Jessica, lahat ng gamit ay nasa ayos. Damit, school bag, mga libro at notebook. Tanging ang kanyang paboritong stuffed toy na dolphin ang nawawala. Wala ring narinig na kakaiba ang lolo at lola sa kalagitnaan ng gabi. Mabilis na inalis ng mga investigador ang posibilidad na kusang umalis ang bata. Hindi pa sapat ang kanyang edad upang gawing iyon at lahat ng kanyang gamit ay naiwan. Isa pa, bakit aalis ang masayahin at mahal ng pamilya mula sa tahanang kanyang kinagigiliwan? Wala pang isang araw, kumalat na ang balita sa buong Citrus County. Daan-daang volunteers ang nagtulong-tulong, sinusuyod ang mga gubat at bukirin sa paligid. Maging ang mga divers ay sumisid sa malapit na lawa at ilog upang maghanap ng anumang palatandaan. Sa kabilang banda, tambak na pulis at mamamahayag ang dumagsa sa trailer ng pamilya. Naghahanap ng kahit isang ebidensya na magbibigay linaw. Pagsapit ng ikalawang araw, nagsimulang lumitaw ang mga posibleng suspect. Unang sinuri ng mga otoridad ang mismong pamilya, ang mga magulang ni Jessica at maging ang kanyang tiyahin na nakatira sa malapit. Hindi inalis ng mga investigador ang posibilidad na maaring kinuha ng mga kamag-anak ang bata, lalo pat may mga dating alitan at problemang pampamilya. Partikular nilang tinutukan ng ina ni Jessica, si Angela, na matagal nang inalisan ng karapatang mag-alaga. Dinalaw ng mga pulis ang bahay ni Angela at ng bago niyang asawa, ngunit wala ring resulta ang kanilang paghahanap. Nang marinig ni Angela ang balitang nawawala ang kanyang anak, napahagulgol siya habang nakasandal sa balikat ng asawa. Para sa kanya, hindi masukat ang sakit ng akusasyon. Ang ideya na siya mismo ang makagagawa ng masama sa sariling anak ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Matapos ang masusing pagsusuri, napatunayan ng mga investigador na inosente ang ina ni Jessica sa pagkawala ng bata. Ang ama naman na si Mark ay hindi rin pinaghihinalaan. Sa gabing iyon, nagpunta siya sa isang date at bumalik lamang kinabukasan. Kinimkim niya sa sarili ang sama ng loob dahil iniwan niya ang anak na walang bantay at hindi sinigurong nakasara ng maayos ang pinto. Taus-pusong kanyang kagustuhan na makita si Jessica ng buhay at ligtas. Ang hinala na kinuha ang bata ng isang kamag-anak ay hindi rin napatunayan, kaya't muling bumalik ang pulisya sa iba pang posibilidad, mula sa pagtatangkang tumakas ng bata hanggang sa posibleng pagdukot ng isang hindi kilalang tao. Habang lumilipas ang oras, lalong nagiging mailap ang pag-asa na matagpuan si Jessica ng ligtas. Pagdating ng ikalimang araw, dumating sa Homosassa ang isang espesyal na ahente. Ito'y mula sa FBI.
Kasama niya ang karagdagang puwersa at kagamitan upang palawakin ang paghahanap. Nagpalit ang District Police Department sa mas pinalakas na operasyon. Wala nang poste o puno sa bayan na hindi natatabunan ng mga flyer na may larawan ni Jessica na nakasulat ang kanyang pangalan at impormasyon. Ilang linggo matapos ang walang saysay na paghahanap, lumitaw ang bagong lead. Sa muling pagsusuri ng crime scene, natuklasan ng mga eksperto ang isang maliit na mansya ng pulang likido sa sahig ng silid ni Jessica. Agad itong ipinadala para sa DNA analysis. Lumabas na ang pulang likido ay nagmula sa isang hindi kilalang lalaki. Sa pamamagitan nito, unti-unting lumiit ang search circle. Sinimulang suriin ng pulisya ang lahat ng kalalakihang may anumang ugnayan kay Jessica bago siya mawala. Mula sa mga guro, kaklase at maging sa mga kamag-anak, kabilang ang kanyang ama. Lahat sila ay tinawag para sa investigasyon at kumuha ng DNA samples. Subalit sa kabila ng genetic testing, wala ring tugma sa natagpuang bakas. Parang naglaho sa ere ang hindi kilalang lalaki. Napunta ang mga investigador sa dead end. Wala sa mga potensyal na saksi, mga paaralan, ospital o apela sa publiko ang nakapagbigay ng liwanag sa kinaroroonan ni Jessica. Para bang naglaho na lamang ang bata, walang iniwang bakas. Ang kanyang paboritong stuffed dolphin na hindi niya kailanman iniwan ay nawala rin. Unti-unting naging malinaw na ang pagdukot ay marahil isang estranghero. Maaring isang bihasa sa paglak ang nagbukas ng pinto. Pumasok nang hindi nagigising ang mga kasama sa bahay at gaya ng dumating, tahimik rin siyang nawala kasama si Jessica. Mula rito, sinimulang buuin ng mga investigador ang teorya. May isang planadong pagdukot na ginawa ng isang taong bihasa at sa kanyang kakaibang galing, halos walang naiwang ebidensya. Sa pag-usad ng investigasyon, unti-unti nang lumitaw ang katotohanan. Isang PDF na may nakakasulasok na ugali ang kumikilos sa lungsod. Sinimulang investigahan ng pulisya ang lahat ng kilalang kriminal na may ganitong profile sa Citrus County. Nakapukaw ng espesyal na pansin ang 46 years old na si John Evander Cowie. Sa nakaraan, siya ay nasampahan ng kaso ng sexual na pananakit sa menor at paulit-ulit na nakasuhan ng iba't ibang paglabag sa batas. Lumabas din na noong panahon ng pagkawala ni Jessica, naninirahan si John sa isang trailer na pagmamay-ari ng kanyang half-sister na si Dorothy Dixon. Hindi higit sa 500 feet mula sa tahanan ng pamilya Lunsford. Sa kasamaang palad, nang dumating ang mga detective na may search warrant, wala na si John. Ayon kay Dorothy, wala siyang idea kung nasaan nagpunta ang kanyang kapatid. Sa inspeksyon ng trailer, natuklasan ng pulis ang isang kutsyon na may mga mantsa ng pula. Agad itong ipinadala sa laboratorio at lumabas na ang DNA ay nagmula kay Jessica Lunsford. Sa silid ni John, natagpuan din ng kanyang buhok na halo sa buhok ng bata. Agad na inilagay si John sa wanted list sa buong bansa. Ipinadala ang kanyang larawan sa bawat istasyon ng pulisya, ospital at mga shelter para sa mga walang tirahan. Sinimulang habulin sa lahat ng pwedeng puntahan. Di nagtagal dumating ang swerte sa investigasyon. Ilang araw lamang ang lumipas sa tuklasan na tumakas si John sa kalapit na estado ng Georgia. Doon nagawa na niyang manirahan sa bagong lugar at nahuli dahil sa paglabag sa mga patakaran sa pag-iimbak ng bawal na substance. Sa pagkakataong iyon, nakatanggap ang Savannah Police ng alert mula sa Florida at agad na dinakip ang suspect. Sa simula tinanggi ni John ang lahat. Sinabi niyang wala siyang alam kung saan nawala ang kapitbahay na bata at umalis siya sa Homosassa dahil sa sariling dahilan. Ngunit nang iharap sa kanya ang mga investigador ang kaso ng pagdukot ng bata at ang ebidensya mula sa trailer, nag-aatubiling sumagot si John at unti-unti niyang isinisiwalat ang malagim na detalye ng kanyang krimen. Ikinuwento niya kung paano siya pumasok sa bahay ng kapitbahay sa gabi. Ginising ang bata, tinakpan ang bibig nito at dinala papunta sa trailer ng kanyang kapatid na si Dorothy Dixon. Gumawa ng kasunduan ng kriminal sa hustisya. Ipapakita niya kung saan itinago ang labi ni Jessica kapalit ng pagtatanggal ng penalty. Nagkaroon ng pagtanggap ang mga taga-prosecution dahil kung hindi, baka hindi na nila mahanap kailanman ang nawawalang bata. Umaga ng March 19, 2005, sinamahan ni John ang mga investigador sa isang lugar sa gubat, 1 milya mula sa trailer ng kanyang kapatid. Sa isang maliit na clearing, nakabaon sa ilalim ng mga sanga at dahon sa lupa ang isang malaking itim na garbage bag. Dito natagpuan ang labi ni Jessica Lunsford. Suot pa rin niya ang parehong pajama na huling nakita siya, nakagapos sa kanyang mga kamay sa likod at may tape sa bibig. Maigpit niyang yakap ang kanyang minamahal na stuffed dolphin. Tila ba inaalagaan ang huling alaala ng tahanan habang papasok sa kawalang hanggan. Sa kabila ng lahat, si Jessica ay nagmumukhang payapa na para bang tuluyang nakatagpo ng katahimikan. Sa kabila ng lahat, nanatili ang pag-asa ni Jessica sa huling sandali ng kanyang buhay. Naniniwalang siya ay dadalhin pabalik sa kanyang pamilya.
ngunit hindi dumating ang tulong. Ang maliit na batang iyon ay nasawi sa matinding pagdurusa sa loob ng ilang oras. Ang pag-amin ni John ay nagdulot ng pagkabigla kahit sa mga veteranong pulis at taga-prosecution. Sa paglilitis, lumabas pa ang ibang kakilakilabot na detalye. Ilang buwan bago ang pagdukot, sinimulang sundan ni John si Jessica. Minamatyagan siya malapit sa paaralan at simbahan at lihim siya kinukuhanan ng larawan. Inamin din ni John na matagal na niyang pinaplano ang pagdukot. Ngunit hindi niya ito na isakatuparan hanggang sa si Jessica ang napili niya sa maling oras at maling lugar. Sa lugar kung saan natagpuan si Jessica, nakakita ang pulis ng maraming ebidensya na malinaw na nagpapatunay sa kasalanan ni John. Buhok, fingerprints at mga bakas ng biological fluids na kinuha para sa karagdagang pagsusuri. Sa ilalim ng mga kuko ni Jessica natagpuan ang balat at pulang likido ng salarin. Isang malinaw na ebidensya na lumaban siya para sa kanyang buhay hanggang sa huling sandali. Sa unang tingin, tila handa na ang kaso para sa korte. Ngunit sa pag-usad ng investigasyon nakatagpo ng hindi inaasahang hadlang. Ipinahayag ng mga abogado ni John na ang unang pahayag ng kanilang kliyente ay nakuha sa paraang labag sa batas at hindi maaring gamitin bilang ebidensya. Nang madakip si John, hindi siya agad nabigyan ng abogado at ang interogasyon ay tumagal ng higit sa 12 hours sa ilalim ng matinding presyon. Sa panahong iyon, paulit-ulit siyang nagreklamo ng hindi magandang pakiramdam at humiling na tawagin ang kanyang tagapagtanggol. Ngunit hindi pinansin ng mga investigador na hangad lamang ang isang confession. Sumang-ayon ang hukom sa argumento ng depensa at iniutos na hindi isama ang unang testimonya ni John sa case files. Labis na nagalit ang prosecution dahil detalyado niyang inilarawan ang kanyang ginawa. Ipinakita ang lugar kung saan itinago ang labi at kinumpirma pa ang kanyang pahayag sa kamera. Ngunit ang batas ay batas. Sa kabutiang palad para sa prosecution na patunayan ang kasalanan ni John sa pamamagitan ng iba pang ebidensyang hindi maaring ipawalang bisa, tulad ng mga resulta ng DNA tests, konklusyon ng mga pathologist at testimonya ng mga saksi. Kabilang na ang kapatid at ina mismo ng salarin na nakilala ang stuffed dolphin ni Jessica. Hindi na kailangan ng mahabang deliberasyon ng hurado bago maglabas ng hatol. Kaya noong March 7, 2007, 2 taon matapos ang trahedya, si John Evander Cooey ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso, kabilang ang pagdukot, wala pananakit at pagpaslang. Siya ay nahatulan sa pinakamataas na parusa, ang pagkasawi sa Circuit Court ng 11th Judicial Circuit ng Estado ng Florida. Sa kasamaang palad, kahit ang pinakamabagsik na parusa ay hindi na maibabalik si Jessica at hindi rin ito makakapagpagaling ng sugat ng kanyang mga mahal sa buhay. Dahil sa lungkot, naghiwalay mga Lunsford at hindi nila kinaya ang bigat ng trahedya. Nais ng bawat isa na magsimula ng panibagong buhay malayo sa lugar ng pangyayari. Ngunit si Mark, ama ni Jessica, pinili ang ibang landas. Inilaan niya ang kanyang sakit at galit sa pagsusulong ng mas mahigpit na batas para sa proteksyon ng mga bata laban sa sexual na karahasan. Bilang alaala ng kanyang anak, itinatag ni Mark ang isang espesyal na pondo at isang motorcycle squad na tinatawag na Jessica's Riders na naglalakbay sa buong bansa upang itaguyod ang kaligtasan ng mga bata. Noong May 2005 na ipasa sa Florida ang bagong batas na ipinangalan kay Jessica, ang Jessica Lunsford Act. Ang batas ay nagpalakas ng parusa sa mga sexual na krimen laban sa bata at pinalawak ang proseso ng rehistro at pagmamanman sa mga nahatulang kriminal. Sumunod, 44 na estado sa Amerika ang nagpatupad ng katulad ng mga batas. Sa impluwensya ng trahedya ni Jessica, inaprubahan din ng Kongreso ng US ang Adam Walsh Act, pinakamahigpit na batas sa kasaysayan ng bansa laban sa karahasan sa mga bata. Sa ngayon, ang sinumang kriminal na nahatulang mang-abuso sa bata ay kinakailangan magsuot ng GPS bracelet habang buhay. Noong September 30, 2009, nasawi si John Cooey sa ospital. Hindi na nasaksihan ang kanyang parusang pagkasawi. Ayon sa opisyal, sanhi ito ng progresibong sakit sa utak. Marami ang tumawag dito bilang naantalang katarungan. Noong February 2016, isang memorial ang formal na binuksan sa Homosassa bilang alaala kay Jessica. Tubing kaarawan niya, October 6, daan-daang tao ang nagtitipon upang alalahanin ang bata at suportahan ng pamilya. Si Mark ay patuloy na pumupunta sa memorial. Sa isip niya, bumabalik siya sa gabing iyon, isang gabing nagbago ng buhay niya bilang ama at bilang tao. Anya, hindi ko na protektahan si Jessica, hindi ko na alagaan ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ito ang pasanang dadalhin ko hanggang sa huling araw ko. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang lumalaban para sa kaligtasan ng ibang bata upang ang trahedya ng anak ay hindi na maulit pa sa iba. Ang maikling buhay ni Jessica ay hindi naging walang saysay. Ang kanyang kwento ay nakatulong sa pagbabago ng batas, nakapigil sa daan-daang katulad na trahedya at nailabas sa liwanag ang problema ng sexual na pang-aabuso sa bata.
Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!